Takot ang celebrity kong asawa na baka mangaliwa ako pagkatapos naming ikasal. Kaya pinuno niya ng mga hidden camera ang buong bahay namin. At hindi lang yun, naka-livestream pa pala lahat. Pero, wala akong kaalam-alam sa lahat ng ito. Nung araw na yun, pagkaalis ng asawa ko, agad akong nag-send ng voice message. Nakaalis na ang asawa ko. Pwede ka nang pumunta. Pagkasabi ko pa lang yan, nagkagulo na agad ang mga nanonood sa livestream. Leche, ang laking gago talaga. Ang ganda-ganda na nga ng asawa niya. Mangangaliwa pa. Samantala, si Wei 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 na nasa biyahe ay napatingin sa cellphone niya. At naging kasing lamig ng yelo ang mukha niya. Naisahan yata ako, buong-buo pa naman ang tiwala niya kaya siya naglakas loob mag-livestream. Hindi niya akalain na ganito lang pala ako kabilis bumigay sa tukso. Sakto namang tumunog ang cellphone ko. Binuksan ko ang voice message. Isang napakagandang boses ng babae ang narinig. Sige, darating ako dyan sa loob ng 15 minuto. Dahil sa voice message na yun, lalong nag-ingay ang mga tao sa livestream. Mukhang totoo nga, grabe, atet na atet yung babae, 15 minuto lang, nandoon na agad. Gusto ko talagang makita kung anong itsura ng kabit niya. Sa puntong to, hindi na rin mapakali si Wei Wei Wei. Gustong-gusto na niyang umuwi agad para sabunutan ng malanding babaeng yun. Nang makita ito ng director ng show, sinubukan siyang pakalmayan. Baka naman hindi yan ang iniisip mo. Huwag kang masyadong mag-alala, pero nanatiling malamig ang ekspresyon ni Wei 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 habang nakatitig sa livestream. Ang mga fans sa livestream, nang makita ang malamig na itsura ni Wei Wei Wei, ay sunod-sunod na nagpadala ng mga comment para damayan siya. Pero parang hindi sila nakikita ni Wei Wei Wei. Diretso at matalim lang ang tingin niya sa akin na nasa screen. Hindi pa rin siya makapaniwala na ganun kalakas ang loob ko, na maglakas loob akong magpapasok ng iba sa pamamahay namin. Hindi man lang ba ako natakot na baka bigla siyang umuwi. At ng mga sandaling iyon, ako na nasa screen ay biglang kinuha ang cellphone ko. At tinawagan si Wei Wei Wei. Napakalamig pa rin ang ekspresyon ni Wei Wei Wei. Pero inayos niya pa rin ang tono niya. Tinagot niya ang tawag na parang karaniwan lang. Mahal, napatawag ka, Han. Wala naman, tinitingnan ko lang kung safe kang nakarating sa office. Narinig ni Wei 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 ang sinabi ko. At mas lalong nanlamig ang ekspresyon sa mukha niya. Kung dati lang, siguradong matutuwa pa siya. Pero ang Wei 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 ngayon ay parang yelo sa lamig ang mukha. Ang pagtawag ko sa kanya sa mga oras na ito, ay hindi dahil sa pag-aalala sa kanya, kundi para masigurong hindi siya biglang uuwi. Pilit na kinokontrol ni Wei 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 ang kanyang emosyon. Nasa office na ko, papunta na ako sa meeting. Mamaya na tayo mag-usap. Sige, buti naman kung ganun. Umorder na ako ng pagkain para mamayang gabi. Puro paborito mo, sabi ko nang nakangiti. Hindi pa kami gaanong nakakapag-usap ay binaba na niya ang tawag. Nagliparan ang mga komento sa livestream. Wow, halatang veterano na. Yung tawag na yon, para lang yun makumpirma kung biglang uuwi si Wei Wei Wei, di ba? Sa loob ng control room, tinanong ng assistant si Wei 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 na napakalamig ng ekspresyon. Ate Wei Wei, madalas ka ba niyang tinatawagan ng ganito? Pagkarinig nito, nanggigigil na sumagot si Wei Wei Wei. Hindi bababa sa 10 beses sa isang buwan ang ganitong tawag. Halos malaglag ang panga ng assistant nang marinig yun. Ganon kadalas, pati ang director sa tabi ay natulala. 6 ba ang kidney niyan? Sumabog sa mga komento ang livestream. Nagliparan sa chat ang mga salitang gago at manloloko. May mga nagsabi rin na kung makikipaghiwalay si Wei Wei Wei, handa silang saluhin siya. Syempre, wala akong kaalam-alam sa lahat ng ito. Sa mga sandaling iyon, kapapakulo ko lang ng isang takureng tubig. Nag-scroll ako sa cellphone habang nakaupo sa sofa. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Sa tunog ng doorbell, biglang natahimik ang buong livestream. Dumating na yung babae. Sa control room, napakuyom din ang kamao si Wei Wei Wei. Nakatitig ng mariin sa screen. Nakangiti kong binuksan ang pinto. Halika, pasok. Kumuha ako ng isang pares na tsinelas at inilagay sa sahig. Isang matangkad at magandang babae na may mahabang buhok ang bumungad sa akin. Pumasok siya sa loob ng bahay. Yumuko ang babae para isuot ang tsinelas. Ang pagyuko niya ay lalong nagpatingkad sa kanyang alindog at kaseksihan. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ko sa sofa. Nang makita ang mukha ng babae, nagsimula na namang maglabasan ang mga komento sa livestream. Shit, ang ganda naman ng babaeng yan. Bodycon dress, paborito ko yan. Mula sa director's room, nakita ni Wei 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 ang eksenang ito. Agad na namutla ang kanyang mukha. Mukhang nasa 25 o 26 anyos ang babae. At napakaganda pa niya, kung ay dadagdag pa ang voice message na ipinadala ko kanina. Sa mga sandaling ito, sigurado na siyang niloloko ko siya. Gusto na ni Wei 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 na umuwi agad para kumprontahin ako. Nang makita ito, agad siyang inalo ng direktor sa tabi niya. Wei Wei, huwag ka munang mag-alala. Tingnan muna natin kung ano talaga ang nangyayari. Hindi umimik si Wei Wei Wei. Malamig ang tingin niyang nakatitig sa mga imahe sa screen. Naiinip na tumingin sa akin ang babae sa screen. Sawang-sawa na ako, palagi na lang ganito. Kailan ba kita pwedeng puntahan ng hayagan? Nakangiti akong sumagot, malapit na. Pagkalipas ng 1 buwan, pwede ka nang pumunta rito ng hayagan. Aamin ako kay Wei Wei Wei. Sa pagkakataong yun, hindi na natin kailangang magtago pa. Nang marinig ng mga fans sa livestream ang sinabi ko, nagkaroon ito ng ibang kahulugan para sa kanila. Shit, mukhang makikipag-divorce na siya kay Wei 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 Kawawa naman si Wei Wei Wei. Wei Wei Wei, huwag kang umiyak. Sa director's room, si Wei Wei Wei.
ay hindi na napigil ang mapaluha. Makikipag-divorce na ba siya sa akin? Gago. Umiiyak na mura ni Wei Wei. Inabutan siya ng tissue ng direktor sa tabi niya. Wei, huwag ka munang umiyak. Dahil gusto na niyang makipag-divorce sa'yo. Isipin mo muna ang tungkol sa hatian ng ari-arian. Hindi na makapakinig si Wei. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, nakatitig siya sa screen. Kasabay nito, si Jang Yo na nasa kwarto ay medyo nagulat nang marinig ang sinabi ko. Talaga bang makikipagtapatan ka na sa asawa mo? Tumango ako. Nakilala ako ni Jang Yo 5 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng lolo niya. Ang alam lang niya ay malaki ang respeto sa akin ng lolo niya. Tinanong din niya ang lolo niya kung bakit ganoon na lang ang respeto nito sa akin. Pero walang masyadong sinabi ang lolo niya. Sinabi lang nito na isa akong kahanga-hangang tao. Alam kong ikaw ang dating national top-notcher sa college entrance exam. At isa ka ring propesor sa Wudao University. Ano pa ba ang kailangan mong ipagtapat sa asawa mo? Sabihin mo sa akin. Dahil sa sinabi ni Jang Yu, nagkagulo agad ang mga manonood sa live stream. Puro yabang lang yan, no? Top-notcher sa college entrance exam tapos programmer lang. Propesor sa Wudao University. Ang peke naman yang pagyayabang niya, gasgas na. National top-notcher sa college entrance exam. Propesor sa Wudao University. Yan kaya ang pinakasikat na universidad sa buong bansa. Sa loob ng control room. Pati si Wei at ang direktor ay natulala. Litong-litong nagtanong ang direktor kay Wei. Totoo ba to? Sa mga sandaling iyon, si Wei ay tumigil na sa pag-iyak na karamdam siya na may mali. Agad niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Umiling siya at sinabing, imposible yan. Ordinaryong tao lang ang asawa ko. Wala siyang nabanggit tungkol sa pagiging top-notcher niya. At lalong imposible yung pagiging propesor niya sa Wudao University. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa siya nakitang pumunta sa Imperial Capital. Narinig ng mga fans sa live stream ang sinabi ni Wei. Biglang dumagsa na naman ang mga komento sa live stream. Sabi ko na nga ba, nagyayabang lang siya. Siguradong manloloko ang lalaking yan. Kasinungalingan lang niya lahat yan para magpabango sa mga babae. Oo nga. Siguradong manloloko yan pagdating sa relasyon. Sa isang iglap, nagsimula nang magbigay ng kani-kanilang hula ang mga fans sa live stream. Samantala, sa screen ng live stream, ngumiti ako at sinabi kay Jang Yu, malalaman mo rin pagkatapos ng 1 buwan. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Lalong naging curious si Jang Yu, ano pa ba talaga ang pagkatao mo? Anong klaseng pagkatao para respetuhin ka ng ganyan ng lolo ko? Anong klaseng pagkatao ang kailangan pang itago sa sarili mong asawa? Kahit na sobrang kuryoso na si Jang Yu. Pero dahil nakita niyang ayaw ko talagang magsalita, sa huli, napakagatlabi na lang siya at sinabing, sige na nga. Paghihintay ako ng 1 buwan. Pagkatapos, tumingin ulit sa akin si Jang Yu. Bahagya siyang tumawa at nagsabing, sabihin mo nga, kung malaman ng asawa mo na ikaw ang National College Entrance Exam top-notcher. At propesor pa sa Wudao University. Magugulat kaya siya ng sobra. Nang marinig yun, ngumiti ako at sinabing, okay lang naman. Kumpara sa tunay kong pagkatao, aliwala lang ang pagiging top-notcher at propesor. Sa mga oras na yun, nagsimula na ring magduda ang mga fans sa livestream. Bakit parang totoo? Baka pwedeng may mag-search. Madali lang namang i-search kung sino ang top-notcher. Bigla na lang, maraming fans ang nagsimulang mag-search online. Sa director's booth, nagsimula na ring mag-search online ang direktor ng show. Pagkalipas ng 3 minuto, habang tinitingnan ng direktor ang impormasyon sa computer screen, napabulalas siya. Totoo nga, siya ang National College Entrance Exam top-notcher noong 2018. Agad na ipinakita ang impormasyon sa livestream. Nang makita ng mga fans sa livestream ang impormasyon, shit. Bokeh bin RBI punyeta, shit. National top-notcher, o ruwa kahink Diyos ko, ang hirap paniwalaan ito. Siya nga talaga ang national top-notcher. Totoo nga, na-check ko na rin mo hinhi NLC. Sa isang tabi, nabigla rin si Wei. Tulala siyang nakatingin sa impormasyon sa screen. Siya nga talaga ang national top-notcher. Patuloy pa ring sinesearch ng direktor ang impormasyon tungkol sa akin. Nahanap niya ang isang video kung saan ini-interview ako ng reporter noong 2018. Sa video, tinanong ako ng reporter, anong pakiramdam ng maging national top-notcher? Kalmado akong sumagot, inaasahan ko na. Lagi naman akong namunguna sa klase. Pagdating sa grades, maliban sa language, laging perfect score sa ibang subjects. Napatahimik din ang reporter sa sinabi ko. Nakita rin ng mga fans sa livestream ni Keo 11 ang interview video na iyon. Leche, itong taong to, maliban sa language, lahat pala ng ibang subjects niya, perfect score. Grabe, ang lupit. Suko na ako, suko na. Dito, wala kang masasabi. May ibubuga talaga siya. Sa control room, natulala si Wei. Tinitingnan niya ang profile ko at ang interview video na iyon. Ang asawa niya pala sa loob ng 5 taon ay ang national top-notcher. Kahit na-shock siya, kailangan niyang maniwala na totoo ito. Sa sandaling iyon, ang direktor sa tabi niya ay parang isang batang mausisa. Tumingin siya kay Wei at itinanong ang gumugulo sa isip niya. 5 taon na kayong kasal. Ni minsan ba hindi niya nabanggit na dati siyang top student? Sandaling nag-isip si Wei. Wala siyang maalala kahit kay Titing. Buong paninindigang sinabi ni Wei sa direktor, na hindi niya kailanman sinabi na siya ang national top-notcher. National top-notcher, sino ba namang makakakuha ng ganyang karangalan? Ang hindi magyayabang, di ba? Lalo na kapag nanliligaw pa lang.
Pero siya, ni isang salita, walang nabanggit. Nag-uusap-usap na rin ang mga fans sa livestream. Shit, kung ako ang national top-notcher, siguradong ipagyayabang ko yan, lalo na kapag nanliligaw, para handgan ako ng girlfriend ko. Utep, sobrang low-key naman yan. Napakaraming taon kong hindi sinabi kay Wei. Ano ako, santo, walang kahit kititing na vanity. Siguro, tulad nga ng sinabi doon sa interview video, inaasahan na lang niya talagang mangyari yun. Karamihan sa 400,000 tao sa livestream ay humanga sa akin. Hindi lang ako may tunay na kakayahan. Sobrang low-key ko pa. Hindi mo makikitaan ng kahit kititing na pagkamayabang. Yung bagay na yun pa lang, talagang kahanga-hanga na. Biglang nag-iba ng topic ang mga fans sa livestream. Kumpirmado na raw na siya ang top-notcher sa National College Entrance Exam. Sinong pwedeng mag-check kung propesor siya sa Wudao University? Oo, may mag-check nga kung propesor siya sa Wudao University. Naka-check ko lang online. Para maging isang propesor sa universidad, kailangan mayroon kang mga mahalagang kontribusyon sa academic world. Kung talagang propesor siya sa Wudao University, grabe, ang lupit niya. Sa loob ng control room, nagsalita ang direktor, may kilala akong propesor sa Wudao University. Tatawagan ko para itanong. Nakatutok ang lahat ng fans sa live stream sa direktor. Gusto nilang malaman kung propesor nga ba talaga siya sa Wudao University. May tinawagan ang direktor. Pagkalipas ng ilang segundo, sinagot ang tawag. Isang boses ng lalaking medyo may edad na ang narinig mula sa kabilang linya. Narinig siyang nagsabi, "Direk." Magalang na sumagot ang direktor, "May isang bagay lang sana. Gusto sana kitang abalahin sandali." Mabilis na sumagot ang lalaki sa kabilang linya. "Ano yun? Basta kaya kong tumulong, sige lang." Sinabi ng direktor, "Hindi naman ito malaking bagay. Narinig ko lang kasi na may propesor daw sa inyo na nagngangalang Shuzi. Hindi ko lang alam kung kilala mo siya." Sumagot ang lalaki sa kabilang linya. "Parang pamilyar yung pangalan. Teka, i-check ko lang." "Sige, salamat." Pagkatapos noon ay narinig ang tunog ng pag-type sa keyboard mula sa kabilang linya. Wala pang 2 minuto, sabi ng lalaki, "Nahanap ko na. Mayroon ngang propesor na nagngangalang Shuzi. Naging propesor siya 3 taon na ang nakalipas." Ang bata niya tingnan sa litrato. Dahil naka-speakerphone ang tawag ng direktor, palinaw na narinig ng lahat sa livestream ang usapan. Propesor nga talaga siya sa Wudao University. Shit, kinikilabutan ako. Top-notcher sa National College Entrance Exam. Tapos propesor pa sa Wudao University. Gulat na gulat ang mga fans sa livestream. Maging si Wei sa director's booth ay nabigla rin. Hindi siya makapaniwala. Propesor pala talaga sa Wudao University. Seryoso ba to? Sabi ni Wei sa direktor. Pwede bang pahingi tayo ng litrato niya? Baka kapangalan lang niya, di ba? Wala pang 1 minuto, tumunog ang phone ng direktor dahil sa isang text message. Isa itong litrato ng kanyang mga dokumento na kakakuha lang. Nasa litrato si Shuzi. Siya nga talaga. Confirmed na siya ang top-notcher sa National College Entrance Exam. Sino ba talaga siya? Muntik ko nang makalimutan, 28 taong gulang pa lang siya. 28 taong gulang pa lang si Shuzi. Isang propesor sa universidad sa edad na 28. Sa Daoko University pa, ang pinakasikat na universidad sa ating bansa. Maging ang direktor ng show ay medyo nabigla sa mga sandaling iyon. Akala niya magiging masaya lang ang episode na to. Halimbawa, hahanapin kung may tinatago ba siyang pera o kung ano paman. Hindi niya inakala na ang taong iniimbestigahan sa episode na ito ay may ganitong pagkatao. Sa tabi niya, si Wei ay natulala na rin. 3 taon na silang kasal. Akala niya, kilalang-kilala na niya ito. Hindi niya inasahan na may ganito pa pala itong pagkatao. Gago, nanggigigil na sabi ni Wei sa sarili. Sinabi niya sa isip niya, asawa niya ako. Ang mag-asawa ay dapat tapat sa isa't isa. Pero siya, itinago niya ang ganito kaalagang bagay. Itinuring ba siya nitong asawa? O baka naman may malalim siyang dahilan? Base sa mga naunang nangyari, gusto ng babaeng yun na makakuha ng ibang impormasyon mula sa kanya. Pero tinanggihan niya ito, mukhang may mga pagkatao siyang hindi pwedeng isa publiko. Sa loob ng livestream room, may nakalimutan kayong mga detalye. Mukhang may iba pa siyang pagkatao. At parang hindi ito pwedeng sabihin. Oo nga no, nakalimutan ko. Mukhang may iba pa nga siyang pagkatao. Hulaan ko, ang pinakamayaman sa buong mundo. Nagsimula ng maghulaan ang mga fans sa livestream. Talagang nahook sila ng gusto. Gusto nilang malaman kung ano pa ba talaga ang pagkatao ko. Samantala, sa loob ng kwarto, nakita ni Jang Yun na kalmado lang ang itsura ko. Walang magawang sinabi, hayaan mo na. Hindi na ako magtatanong kahit tanungin pa kita, hindi ka rin naman magsasalita. Ang gusto ko lang malaman, pagkatapos ng 1 buwan, malalaman ko na ba ang lahat ng sikreto mo? Dahan-dahan akong tumango pagkatapos ng 1 buwan. Wala akong itatago kahit kay Titing. Pagkarinig nito, tumingin sa akin si Jang Yun na puno ng pananabik. Sana lang, hindi ako madismaya sa pagkataong itinatago mo. Tiningnan ko si Jang Yun ng may interes. Paano kung madismaya ka sa tunay kong pagkatao? Nang marinig yun, seryoso akong tiningnan ni Jang Yun. Kung ganun, bubugbugin kita. Para kasing yung sa amin ng asawa ko. Kapag nagsisimula pa lang akong ganahan, bigla na lang siyang tinatapos. Itataboy ko talaga siya palabas. Narinig ng mga fans sa livestream ang usapan namin. Tawang-tawa silang lahat. Grabe tong dalawang to. Kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Ayan, alam na ng buong mundo na mahina pala ang asawa mo.
Hahaha, sa control room, narinig ni Wei Wei ang usapan namin. Lalong naging malamig ang ekspresyon niya. Base sa mga naunang pangyayari, kahit na hindi ko kabit si Jiang Yu, ang isang lalaki at babaeng mag-isa na ganito ka-open mag-usap, sobrang naiilang si Wei Wei dahil dito. Sa isip-isip ni Wei Wei, may asawan at lahat. Hindi pa ba marunong dumistansya sa ibang kasarian? Humanda ka sa akin. Samantala, tiningnan ako ni Jiang Yu mula sa screen. Gusto kong mananghalian. Gusto ko ng at least 4 na putahe at isang sabaw. Dapat pang state banquet ang standard. Bahagya akong natawa kailan ka ba pumunta rito. Na hindi kita ipinagluto ng masarap. Pagkarinig nito, ngumiti si Jiang Yu na kontentong-kontento. Naka-order na ako ng mga sangkap. Malapit nang i-deliver. Sa totoo lang, tuwing pumupunta rito si Jiang Yu, ang habol niya lang talaga ay ang luto ko. Simula noong 4 na taon na ang nakalipas nang matikman niya ang luto ko. Naging addict na siya sa mga niluluto ko. Dahil dito, naging napakasigla ng live stream room. Wow, sa narinig ko, mukhang napakasarap magluto ni Shuzi. Top-notcher sa National College Entrance Exam. Profesor sa Wudao ko. Tapos pati pagluluto niya, ang galing-galing pa. Kung asawa ko yan at mag-away kami, ako pa yata ang sasampal sa sarili ko. Sa loob ng control room, tiningnan ng direktor si Wei Wei at nagtanong, masarap bang magluto ang asawa mo? Nang marinig ito, nagngangalit sa galit na sinabi ng malamig ang mukhang si Wei Wei. Simula noong kinasal kami, isang beses lang pumasok sa kusina ang gagong yan. Yung niluto niyang gulay, parang atsyara sa alat. Mula noon, hindi ko na siya hinayaang tumapak pa sa kusina. Lalong nagingay ang live stream room dahil sa mga sinabi ni Wei Wei. Hahaha, parehas tayo. Hindi ko kailanman sinabi na isa akong second level chef. Ngayon, araw-araw ang asawa ko ang nagluluto, mga tol. Kaso, nung isang araw, nakalkal ng asawa ko yung chef certificate ko. Nabumbong patuloy ako. Ngayon, ako na ang nagluluto araw-araw. Tinitingnan ni Wei Wei ang mga comment. Namutla ang mukha niya sa galit. Peste kang Shuzi ka. Noong tayo pa lang, binigay ko sa'yo ang lahat. Wala akong kahit anong tinago. Pero siya, ang dami-dami niyang tinago sa akin. Ang mga fans sa live stream room, nang makita ang pabago-bagong ekspresyon sa mukha ni Wei Wei, ay nagsimulang mangasar. Tingnan niyo ang mga mata ni Wei Wei. Mukhang malalagot si Shuzi. Sa mga oras na yun, naging curious na rin ang mga fans sa galing ko sa pagluluto. Gusto nilang makita kung gaano nga ba ako kahusay. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Dumating na ang mga sangkap, dala ni Zai Fengju. Tiningnan ko si Jiang Yu. Masyadong maikli ang oras. Gagawa na lang ako ng ilang simpleng putahe. Kay Shui Bakaoy, Wenzi Dufu, Shizi Tou, at Dong Puru. Pwede. Masayang pumayag si Jiang Yu. Kahit na gustong-gusto niyang kumain pa ng ibang state banquet dishes. Pero halata namang hindi sapat ang oras ngayon. Mga hindi gaanong komplikadong putahe lang ang kayang gawin. Initbit ko ang mga sangkap at pumasok sa kusina. Hinugasan at inihanda ko ang mga gulay. Pagkatapos, sinimulan kong lutuin ang unang putahe, ang Wensi Tofu. Inilagay ko ang isang bloke ng silken tofu sa sangkalan. At sinimulan ko itong hiwain ng napakapino. Ang pinakasusubok talaga sa paggawa ng Wensi Tofu ay ang galing sa paghiwa. Kailangang makahiwa ng ilang libong hibla ng tofu na sobrang nipis. Sa mga sandaling iyon, lalong sumigla ang live stream. Grabe ang galing niyang maghiwa. Mukha talagang master chef si Shuzi. Samantala, sa director's booth, pinapanood ni Wei Wei ang paghiwa ko ng mga sangkap. Nanggigigil siya sa inis, kahit na hindi naman siya isang professional chef. Pero matagal na siyang nagluluto.